Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo men about politika ng ating bansa. No? So ang bidyong to ay mula na naman kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang na bigla na PBBM matapos paninira ng Duterte nalantad ang mga protektor sa nangyayari. Diyos ko, ito na, mga protector daw, ano. So, yan yung panonorin natin and bibigyan natin ng reaction. Tapos, syempre, bago natin simulan the news board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad ang pamagat ng video ito. Kakapasok lang na bigla na PBBM matapos paninira ng Duterte nalantad ang mga protektor sa nangyari. So sino kaya yan? So The News Board Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Maka Duterte, durog dito at Inday Sara, kamote matapos ipagmalaki ng mga alipores ni Duterte sa Senado na hindi nila papayagan na masibak sa pwesto si Inday, lalo na ang mga nagpapanggap na kaalyado ng Pangulong Marcos. Abay heto. So ano to, sila yung nagpapanggap na kaalyado. So si Bongo hindi naman siya kaalyado, no? So I think ito si Tulfo, Rebilla at yung Villarata yung ano dito. Nilabas ang mga galawang trapo. Nagpaliwanag pa siya na daw na magiging bias sila magkakaroon ng special session. Saan naman sako ng gawgaw niya hinugot yun? Obligasyon nga nila eh. Trabaho nga nila na gawin yun eh. Tapos ngayon magmumukha silang bias. Ngayon sila nagmumukhang bias nung ayaw nilang mag-hold ng special session. Bias naman talaga sila, men. Kasi ang trabaho mo as a senator talaga, dapat as a senator, kahit na kaalyado mo yung presidente, tapos senador ka, as long as may mga basis, may mga ebidensya, may mga reklamong inihain, dapat imbestigahan mo rin yun. Or tingnan mo rin yun. Hindi yung decide ka na agad na magno-no ako. Hindi totoo yan. Biglang ganon. Dapat mag-investigate ka rin. Hiyang-hiya naman yung mga butante mo. Exactly yung opposite. Ngayon, yung reklamo ng Senado na bakit naman napaka-late na. It doesn't matter eh. Na-transmit na sa kanila whether late o hindi. Ibig sabihin, late man o hindi, kailangan nilang gawin yung kanilang tungkulin. Diba? Pag na-transmit sa kanila, gawin na nila forthwith. Ibig sabihin, immediately. Magmumukha silang hindi sumusunod sa konstitusyon. Mga senador pa naman sila. Lalo na kung yung diba? Naging senador pa man din. My God. If ng bank secrecy laws ay mapapakita na meron talaga mga anomalous na mga accounts in their millions na pumasok sa bank account ni Vice President Sara Duterte. Kung yun ay mapapatunayan, tingin ko ay may implicate sila ron kung sila ay boboto against conviction. Gawin nyo naman yung trabaho nyo. Or else ay hahatulan kayo ng mamamayan. Courtesy din pala kay former Sec Ronald Llamas. Hahatulan kayo ng kasaysayan, whether dito sa eleksyon na parating or sa 2028. Sa Philippine politics, 4 months is a lifetime, di ba? Lalo pwede mangyari, lalo na kung ang kalaban mo, mga Duterte. Lalo na kung meron pa diyang lumalabas na mga revgob. No? Meron ka pang assassination, di ba? Na dati pang sinabi ni Baste, last year pa rin, di ba? Mas maaga si Baste. Baka mangyari sa inyo yung nangyari sa Romanov at kay Mussolini. Tapos itong latest lang, yung ama naman, mahilig sa pagbabanta tong mga tao. Di ba? Kahapon nata yun or nakarang araw, si PRRD naman, ang sabi niya naman, itutumba yung 15 na senador. Diba? Tapos, tawang-tawa pa yung mga supporter nila. Sasabihin nila joke. Ano ba talaga, min? Kapag nasa side nyo yung magsasalita, ginagawa yung joke. Tapos kapag kasi PBBM, magsabi lang na parang nagdi-deliver kayo ng suka, nililiteral nyo. Diba? So, nung sinabi ni PRRD na ipapatsugi na yung 15 na senador, joke lang yun para sa inyo. Yung kay VP Sara naman, yung sinabi ni VP Sara na ipapatumban niya yung presidente, yung first lady at ang speaker, okay lang din sa inyo. Kasi yung explanation daw is parang kapag madedo lang daw siya. Diba? Anak ng tokwa. Kaya kay Digong noong January 28, nung sinabi niya na buti na lang wala nang tokhang. Kung hindi, baka nasama siya. Itong mga to, hindi lang threat yan. Sa dami ng napatay sa tokhang, di ba? Kaya hindi yan biro. At dahil nga sa pagiging kumpiyansa ni Inday Sara sa Senado na para bang absuelto na siya sa lahat ng kabalbalan, abay heto ang birada ng isang Makamarcos. Hindi mo siya pupunta, mga kutsero, sa kanyang sariling impeachment hearing, sabi ni Sara Duterte. Buang ka ba, te? Hindi ka pupunta sa iyong sariling impeachment hearing? Uy, mandatory yun, te. Hindi pwede umabsent ka doon. Bawal ang proxy.
VP Sara Duterte not keen on attending her impeachment trial. Ganyan naman sila sa ano min eh. Ganyan naman sila sa tawag dyan. Ganyan sila sa kapag sila na yung iimbestigahan. Hindi sila nagpapakita. Like marami naman yan sila. Kibuloy, yung mga bantag, yung sino pa yung mga kaano-ano nila or kaano-ano yung kapartido nila or yung mga kaibigan ba nila yan na kapag iimbestigahan na hindi na nagpapakita. Like yun pa nga lang mga vloggers, 'di ba? Hindi na nagpakita. So parang yan yung ano nila, signature move nila. Ewan ko kung dahil ba nababasa na nila kung ano yung mangyayari sa kanila kasi yan din yung ginagawa nila dati nung time ni Dilima. Ewan ko lang kung lahat ng mga sinomo nila dati pumunta talaga na parang iimbestigahan natin to. Ewan ko kung pumunta talaga yung mga taong yun. Kasi kung pumunta yun talaga yung may mga bayag talaga. 'Di ba? Dito sa side nila parang ewan ko. Parang sobrang takot na takot sila na imbestigahan sila. Tapos sila pa yung may lakas na loob na dalhin yung slogan ba yan na no one is above the law. Tapos parang sila yung nagiging above the law eh. Absent ka na naman. Oo, kasi naman nakaka-intimidate ang presence mo sa lahat ng pinupuntahan mong lugar, te. Pero, syempre, alam natin lahat, mga kutsero, na ano lang yan. So, ano lang yan, pa-show lang yan. Yabang ba? Kasi, syempre, kinakabahan din naman yan. Hindi naman yan, well, unless psychotic siya. Sa bagay, di ba sabi din naman niya, wala akong nararamdaman. Itong impeachment trial na to, ang magdedetermina ng political future ni Sara Duterte. The odds are not in her favor. Akala ba niya, or baka bravado lang yan. Yung ano ba, pa-strong effect, pero sa totoong buhay kinakabahan. So, courtesy din pala kay Coach Charit. So, kayo din ba guys, naniniwala din ba kayo na hindi affected si VP Sara if ever may impeach siya? Or sabi-sabi niya lang yun para, strong woman ko, no? Kung siya ay mako-convict na impeachment court, hindi na siya makakabalik sa politika. May disbarment case pa siya. Paano pag na-disbar siya? Durog ang kanyang legal practice. Saan siya pupulutin? Sa bagay, malaki naman nakulimbat niya. Mabubuhay na siguro siya sa nakulimbat niya. Pero after this, if she's convicted sa impeachment court, wala na siyang political career. Pag na-disbar siya, wala na siyang legal career. Saan mo na siya pupulutin? O di i-enjoy na lang niya yung mga nakaw niya for the past few years. Iyak naman ang mga alipores ni Duterte matapos durugin ni Manong Ted ang mga senador na pabanjing-banjing at ayaw gawin ang trabaho. Kapag sila nakabakasyon, may gawin man sila o wala, tuloy po ang sweldo nila. Sana huwag kayo sa akin magalit ha. Totoo ho naman ito. Napakaswerte nila, 'di ba? Kaya marami din nag-aagawan diyan sa sa pwesto sa gobyerno eh. Grabe yung mga benepisyo nila. Kaya naman medyo maiinis or naiinis tayo kapag hindi nila ginagawa na maayos yung mga trabaho nila. 'Di ba? Tapos yung iba pa nagiging diehard pa anak ng teteng. Binoto ka ng taong bayan tapos yung loyalty mo sa isang tao hindi sa bansa. My goodness. Pati ang staff nila, tuloy-tuloy. Walang bawas yan. Pero ikaw na Pilipino na nag-aambag sa sweldo at benepisyo nitong mga kagalang-galang ng mga mambabatas na ito, hindi kaya lugi rito. Tayo po nagtatrabaho tayo dito, tayo gumigising ng madaling araw. With all due respect ha. So hindi naman siguro po ikasasama ng loob nila kapag tayo nagsabi na hindi naman sa minamadali maging lang tayo practical sa pagsunod sa provision ng saligang batas, constitute, articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith agad-agad na magsisimula. Pero kung hindi ka Courtesy din pala kay Ted Filon tapos sa News 5 everywhere ata yan. patawag ng special session, hindi naman kaya kalabisan po 116 days na tuloy-tuloy lang ang sweldo ninyo at benepisyo. Dahil tayong lahat mga kapatid ay supposed to be ang kanila pong pinaglilingkuran. Sila dapat ang magpatunay sa atin na sulit ang ating ibinabayad sa kanila. Sumagot naman itong si Escudero na tila namimiloso po pa na ayaw simulan ang impeachment trial ni Inday Sara. Pero anong gusto nilang gawin namin? Finish or not finish? Pass your paper? Ano to? Exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo yung prosecution at depensa dahil June 30 na? Pagbutuhan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro. Kayo ba, men, do you think ba, ano ba yung basa nyo kay, Chis Escudero? Pabor ba siya sa admin or hindi? Comment nga kayo sa baba. Let me know in the comments section. Yun ang intensyon ng saligang batas. Unang-una po, gusto ko munang linawin, impeachment po kasi, hindi po ito kagaya ng criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitingnan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang tinitingnan dito yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal, lalong-lalo na yung mga impeachable officers kung titingnan po natin dahil sila po, matataas po yung posisyon nila at yung conduct na hinihingi po ay dapat mataas din. Kaya nga po pinili lamang kung ano po yan. So, in any event, pag na-convict naman po, hindi naman po sila makukulong dito. Although, syempre, hindi naman po ibig sabihin nun, hindi na sila po pwedeng kasuhan. Kaya po, Grabe, Yan din yung isa sa medyo naiinis ako sa mga politicians Kasi kapag napatunayan na may ginawa nga silang kabulastugan, wala lang. Dismiss lang sa trabaho, tanggal lang sa pwesto. Tapos hindi nakukulong mga linti. 'Di ba? Medyo nakakainis yung part na yun, 'di ba? Tapos magugulat ka na lang, biglang tatakbo na naman ulit. Parang pinaglalaruan lang yung taong bayan
Sa ating pong paniniwala, based po doon sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady, at saka sa Speaker of the House. Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. Nako. Kong Joel, Kong Jude. Sir, publicly known yung Yung tatay niya, bago pa lang, nagbanta na naman. Kitilin daw yung 15 senador. 'Di ba? Tapos sabi ng mga alipores naman, joke lang naman yun. Galing, kapag kayo yung binanatan, nililiteral nyo. Like for example, yung suka. Grabe si PBBM. Minamaliit yung mga nagdi-deliver ng suka. Pero sa kanilang side, ipapakitil natin yung 15 senador. Pumapalakpak pa yung iba. Tumatawa pa. Ewan ko kung normal pa ba yung nila, parang nagiging kulto na sila eh. ginawang pagbabanta ni VP Sara Duterte dito sa may kausap siyang assassin at tatawagan na lang in case may mangyari. Pero sa press ko niya, publicly niya rin dineny. Does this set precedent na baka sa impeachment court, maraming mga pagdinay at pagpapasinungaling din si VP Sara? Kung sakaling ganun yung maging dating, ano po ang anong reaction na natin sa ganun na behavior as of now? And how do we approach this inside the impeachment court po? Well, sa totoo lang, kung ako tatanungin, ako muna sasagot before yung prosecutor yung sasagot. Ano? Asahan naman natin, i-deny niya eh. Pero hindi yung nagdi-deny yung video kita natin. Hindi po ma-i-deny. Yun lang, may ebidensya. Participant din pala sa House of Representatives. Ito yung pinagkaiba ni pinagkaiba ni VP Sara at saka sa tatay niya. Kasi yung sa tatay niya, 'di ba? Yung tatay niya nagsabi na na ipapachugin niya daw yung 15 senators. Pero syempre, kung titingnan niyo ng mga alipores nila, lumalabas doon na parang joke lang, something like that. Si VP Sara kasi iba yung atake niya. Pag ako nachugi, may nakausap na akong assassin, anak ng teteng ko. May nakausap na daw siyang assassin. Itumba nyo yan ha, si BBM, si Lisa Marcos at si House Speaker. So 'di ba, mas mabigat yung kay VP Sara. Ewan ko kung ginagamitan ba niya ng utak yan or sadyang wala lang talaga. Nag-aalburoto lang yung kaloob-looban niya. Kaya hindi na siya nakapag-isip ng maayos. Na milyon-milyong Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na isang halal na pangalawang Pangulo ay pagbabantaan ang nakaupong Pangulo ng ating bansa, ang unang ginang at ang Speaker ng House of Representatives. In the end, hindi lang to usapin na her word against ours. There is evidence to show that she did it, that she made the threats, and that it is the position of the House, kaming pumirma sa impeachment, that she needs to be made accountable for that. Hindi ho ordinaryong usapin ng isang nakaupong Vice Presidente ay magsasalita ng ganung paraan, sa ganung paraan, at siya din she stands to benefit in case magkaroon ng vacancy sa tanggapan ng pagkapangulo. Kahit naman po, Tapos sabi pa ng kabilamin, wala daw basihan yung pag-impeach sa kanya. So anong tawag nito? 'Di ba? Doon pa lang sa confidential funds, hindi na masagot-sagot eh. 'Di ba? Hindi na masagot-sagot kung sino ba yung piatos na yan. Nak ng tetengs. nung denial niya, maliwanag naman po sa video at ito'y napanood po ng lahat ng tao. Meron po kami kasabihan sa law, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. So hindi na naman siguro kailangan pang ipaliwanag yan. In fact, it has caused our country international embarrassment. Napahiya po yung ating bansa natin. Pinag-usapan tayo sa lahat ng mga fruit sheet sa iba't ibang mundo. Kaya tingin ko naman, kahit na ano pong denial niya, kahit pong video mismo ang magpapasabi at magpapatunay ng kanyang mga sinabi. Thank you, Kong. Follow up na lang po. Nakakahiya naman talaga siya. Na parang unit team kayo tapos biglang in the middle is maglalaglagan kayo. 'Di ba? Parang nakakatawa 'yon para sa ibang bansa na ano ba yung Pilipinas na yan? Puro naman pala yung politika nila diyan. Tuloy. Just going back with how the Vice President, sa umpisa, she's given due courtesy kahit na hindi siya umattend dun sa ating budget hearings, and then such happened na nasa plenary buong tanggapan nila for the first time, isang ahensya buong tanggapan ng hindi humarap sa plenaryo. And then sa press con sabi niya rin, if given an option, kahit impeachment na hinaharap niya ngayon, if given an option, hindi siya attend, hindi siya haharap. So ano pong masasabi natin dito, Kong? Well, depende yan sa magiging diskarte ng defense at ng prosecution. Dahil pag siya naman po ay na-require, pag na-require po siya ng impeachment court na kumarap, papadala po siya ng summon, ng sampina, maubliga po talaga siya ng marap. Last from my end na po. Reaction lang, sir, na some of the senators Para magagaya siya kay Kibuloy na pulis na mismo yung lalapit sa kanya kapag hindi siya pupunta. Okay lang, tapos ipapalabas pa nila na sila yung victim pagdating ng araw kapag ganyan yung mangyari, di ba? already expressed that they will assure fair trial with the impeachment case against VP Sara po. Ako, I think we expect nothing less than a fair trial. Well, nakalagay din naman po yan sa kanilang rules, no, na expected din sila na dapat political neutrality dahil sila nga po yung tatayong huwes dito. Kaya
Yun din po ang inaasahan po namin na magkaroon po sila ng political neutrality. Well, the reason why we filed impeachment is because ito po yung first step. We cannot file other cases to the Vice President unless and until ma-remove siya from office dahil yun lang po yung way. Hindi naman po siya agad po pwedeng diretsahan na mapailan ng ibang kaso other than impeachment. So after the impeachment, Sana yung neutrality din applicable din sa mga senador na kaalyado nila. Kasi grabe yun men, medyo kinikilabutan tayo marinig na hindi pa nga inaano yung investigation, magno-no na daw agad. Ewan ko kung si Robin ba yun or si Bato. Na parang ako, basta ako magno-no ako. Like men, ano yun, walang imbestiga no agad. Porkit kaalyado nyo, kaibigan nyo, or whatsoever. Sobrang unfair yun sa taong bayan na. lamang siya o pwedeng ma-file ng ibang kaso. Ako, dagdag ko lang sa sinabi ni Kong Joel, no? I don't think there's a question whether a trial will continue or not. Kasi hindi naman up to the Senate kung magkakaroon ng trial o hindi. Kasi katulad niya sinasabi ko kanina, this is a constitutional process. At ang proseso ng konstitusyon, hindi ko nagbibigay ng leeway sa Senado kung aaksyonan nila o hindi ang articles of impeachment. I think ang problema ngayon, kung gagawin ba ito ngayong break or doon gagawin sa muling pagbubukas sa Hunyo ng ating Kongreso. Pero hindi naniniwala din naman tayo na ang Senado bilang continuing body, hindi ko katulad ng House, na ang House natatapos po kami every 3 years. Ang Senado tuloy-tuloy po yun. Ay nandun pa rin, buhay pa rin ang impeachment complaint at pwede pa rin ipagpatuloy ang impeachment trial even if masimulan ngayong 19th Congress. Wala akong, the only way, sabi nga nila, the only way to end an impeachment court is for the court, impeachment case, is for the impeachment court to render a decision. Kahit po magpalit ng senador, katulad doon sa korte, na tuloy-tuloy pa rin ang hearing, kaiba yung mga huwes, tuloy-tuloy pa rin, hindi ho natatapos. And this is a court of record, sabi nga nila. So lahat po ng pinag-usapan sa 19th Congress, magkakaroon ng parehong access ang mga magiging bagong senador sa 20th Congress para pag-aralin ng kaso. So I don't think it's a question kung matutuloy ang trial, hindi. Matutuloy po ang trial, hindi po option ng Senado kung itutuloy nila, hindi. Ang tanong na lang, itutuloy kailan. At tayo ay naniniwalang dapat agad simulan na. Tama naman. Or kayo ba do you think pa ano ba yung dapat na or saan ba mas mainam na gawin yung impeachment na yan? After election or before election? Comment nga din kayo sa baba. Kasi parang medyo 50-50 din yan or parang risky din siya if after election na. Ang Senado, ang preliminaries at least ng pagbubukas ng impeachment. So yun lang naman. So again, ang video to ay mula kay The News Board. So supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So mga kanoises, hindi na natin to parang nag-intro na. Nagkawala-wala na. So The News Board original video link in the description box below. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoises, like, comment, share, subscribe. So subscribe nyo rin si The News Board. So kita nyo naman yun. Grabe, walang takas na daw talaga si Inday dito. At yun nga, matutuloy yung yung pagpapatalsik sa kanya or yung impeachment niya. Tapos sabi naman dito na if ever daw mag-resign si VP Sara kasi parang yun daw yung other way nila to escape this scenario is parang sabi naman dito ni Kong Luistro na itutuloy pa rin yung impeachment kahit na mag-resign si VP Sara as a Vice President. Kasi pwede din daw yung gamitin na pang sa kanya, pang disqualify sa kanya if ever natatakbo siya as a president this coming 2028. So malakas daw yun na atake. So ang escape na lang din talaga ni VP Sara dito is it's either tawag dyan, ipagtanggol siya ng mga senador nila. Diba? Yung makadagdag sila ng maka-Duterte na senador na buboto ng no sa impeachment niya. I think 9 ata yun. So yun na lang talaga yung escape niya dito. Tapos yung hindi, kung sakaling hindi matuloy yung impeachment, which is malabo nga, yun na lang yung mga escape niya dyan. So na lang tayo dito tawag dyan, kung gusto natin na hindi na talaga siya Vice President at the same time hindi na siya makakatakbo this coming 2028, maging matalino na lang tayo this coming election. So wag na lang nating iboto yung Team Suka daw yun, Team Suka. Team Suka daw. So wag lang daw natin yung iboto. So abot naman doon sa sinabi ni Marcoleta na yun nga, parang sabi niya nga na ewan ko sa other video ko yun nakita na parang tawag dyan, nananawagan kasi siya na parang iboto daw siya dapat ng taong bayan para hindi daw ma-impeach si VP Sara. So parang I think siya daw yung mag-attorney doon, or I don't know, correct me if I'm wrong na lang.
If tama yung pagkakaintindi ko doon. Tapos, yun nga, sinabi niya doon na dapat daw nilang labanan yung impeachment na wala naman daw basihan. So, medyo nakakatawa lang yung part na yun kasi anong walang basihan? Anong walang basihan doon? Doon pa nga lang sa confidential funds na hindi na maipaliwanag kung paano nagamit, paano narostay, hindi na nga makapagsalita, di ba? Tsaka okay lang sana kung 500 pesos lang yung nawala. Milyones min 120 million Tapos hindi lang yan. Sobrang dami pang issue na ibinabato sa kanya. Tapos sasabihin na walang basihan yung mga inaano sa kanya sa impeachment. Meron kaya? Ang ano lang talaga nila dyan, patunayan nila na hindi totoo yung mga binabato sa kanila. Para, syempre, tayo din kung hindi tama, kung hindi makatarungan yung tawag dyan, ibinabato sa kanila. Edi, bakit pa nating uusigin si VP Sara? Diba? Kaya imbis na sagutin yung mga paratang sa kanya, ang ginagawa ng kabila, parang, ewan ko, ginagaslight ba yan? Or parang, inaano lang nila, kinukondisyon lang nila yung tao na hindi naman karapat-dapat na ma-impeach si VP Sara. Diba? Wala namang basihan yung impeachment niya. Like, man, paano walang basihan? Kahit siguro grade 6 or grade 7, maiisip niya na ano to, pwedeng basihan to . Diba? Itong mga issue na to. May pagbabanta ka pa sa Pangulo. Ano bang basihan yung gusto nila? Porket ba, porket ba trademark na nila na matapang sila or ganyan sila sa mga tao, 'di ba? Yung daddy niya nagmumura. Yung mga pagbabanta, joke lang para sa kanila. So something like that. Porket ba ganun yung gawain nila is okay na yon? 'Di ba? Magbubulag-bulagan na lang tayo kasi ganyan na talaga sila from the start. 'Di ba? Kung gusto natin ng pagbabago, nasa sa mga kamay na lang talaga natin this coming election. Huwag nating iboto, then boom. Tapos. So, yun lang naman. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. The news board then. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.